Kaka-deploy lang ng Ukraine ng isa sa pinakakapanapanabik at makabagong piraso ng teknolohiyang militar na nakita ng mundo at ginagawa nitong walang silbi ang mga puwersang panghimpapawid ng Russia. Tinatawag itong Sky Sentinel, isang artificial intelligence powered na machine gun turret na may katalinuhan at lakas ng apoy para pabagsakin ang mga drone at missile ng Russia ng madali. Narito ang mas malapit na pagtingin kung ano ito, paano ito ginawa, at kung ano ang kaya nitong gawin. Sa unang tingin, maaaring hindi mukhang kamangha-mangha o kakaiba ang Sky Sentinel. Ito ay may isang 50 caliber M2 Browning na makinang baril. Nakamount ito sa isang rotary turret na kayang umikot ng 360 degrees at tumama sa mga target sa paligid. Wala namang bago doon. Matagal nang ginagamit ang mga ganitong turret sa digmaan. May mga tao dati na nag-aayos ng direksyon at taas ng baril at pumipili ng tamang oras para magpaputok. Pero ang Sky Sentinel ay hindi na kailangan ng tao para mag-operate. Pinapagana ito ng buo ng artificial na intelihensya at hindi na kailangan ng kahit anong manual na pakikialam. Ang artificial intelligence ang bahala sa lahat mula sa pagtukoy ng mga target hanggang sa pag-aayos ng tutok at pagpapaputok. Samantala, ang mga sundalong Ukranyano ay kailangan lang maglagay ng tore sa tamang posisyon at paandarin ito. Pagkatapos, maaari na lang silang umupo at panoorin ang mahika na mangyari. Ang intelihensiyang nagpapatakbo sa Sky Sentinel ay ganap na ginawa sa Ukranya at maraming hamon ang hinarap ng mga developer habang ginagawa ito. Dapat nilang tiyakin na tumpak na makakatukoy ang Sky Sentinel ng mga target. Kailangan nitong makilala ang mga drone at missile mula sa mga ibon, halimbawa. At kailangan din nitong makapag-lock agad sa mga target nito. Kailangan din nitong malaman kung gaano kabilis ang kanilang paggalaw at kung saang direksyon sila papunta. Kailangan din nitong isaalang-alang ang ibang salik tulad ng resistensya ng hangin para makalkula ang tamang direksyon, anggulo at sandali para paputukin ang mga bala nito. At kailangan nitong gawin ang lahat sa ilang segundo lamang. Walang oras para mag-atubili o magpaliban kapag nakaharap sa matinding pag-atake ng Russia mula sa himpapawid. Lalo't nakataya ang buhay ng mga sundalo at sibilyan. Bukod pa roon, kailangang perpekto ang mismong tore mula sa mechanical na pananaw upang magtrabaho ito ng maayos kasama ang artificial intelligence at matagumpay na matamaan ang mga target nito. Sa pakikipag-usap sa United 24 Media, ipinaliwanag ng mga miyembro ng Sky Sentinel Development Team ang ilan sa mga hamon na kanilang hinarap. Isa sa pinakamalaking hamon sa engineering para sa ganitong uri ng sandata ay ang tinatawag na play mechanical slack. Ito ay tumutukoy sa katotohanan na kahit ang pinakamaliit na galaw ng mekanismo ay maaaring magdulot ng pagkakamali sa pagtutok. Kung ang tutok ng tore ay kahit 1 milimetro lang ang layo sa linya, maaaring hindi nito tamaan ang target at masasayang lang ang bawat bala na ipaputok. Kahit na may makabagong artificial intelligence utak at dekalidad na radar system para tumulong sa pagtukoy at pag-lock sa mga target, kailangang maayos pa rin ang mekanismo ng tore. Kung hindi, babagsak ang lahat. At mahalagang tandaan na ito ay isang makinang mabilis gumalaw. Kayang umikot ng tore ng buong 300 at 60 degrees pati na rin ang itaas at ibaba ang kanyang machine gun. Dagdag pa rito, madalas itong gumagalaw. Inililipat kung saan-saan, sakay ng mga truck at mga mobile na plataforma. Sa dami ng galaw at maraming komplikadong bahagi, madali mong maiisip kung paano kahit isang maliit na piraso ay maaring bahagyang mawala sa ayos. Kaya naman kinailangan tiyakin ng mga inhinyero ng Sky Sentinel na tama ang bawat aspeto ng disenyo at pagkakagawa ng turret na ito. Gaya ng paliwanag ng isa sa mga inhinyero. Kailangang bumuo kami ng isang sistemang maraming galaw ngunit walang kalog o luwag. Hindi lang basta gumagalaw, kundi nagpapaputok din, kaya dapat nitong kayanin ang recoil. Ayon sa punong inhinyero, tinutugunan nila ang maraming maliliit na hamon para gumana ang lahat bilang tuloy-tuloy na sistema. Walang kalog sa mekanismo, walang pagkaantala sa software, perpektong optika, at tumpak na pagpapaputok. Kailangang sabay-sabay at perpektong gumana ang lahat. Natural, maraming oras at pagsusumikap ang kinailangan para rito. Ang lahat ng mekanismo ng Sky Sentinel ay pinagdugtong at sinubukan ng lubos. Sa Ukraine,
sa mga lugar ng pagsasanay, at maging sa totoong mga labanan. Kinailangan din ng Ukraine na kumuha ng mahahalagang bahagi tulad ng high-resolution sensors, day-night cameras, multispectral optic systems, at precision lasers mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Dahil hindi nila kayang gawin ito ng mag-isa, ang mga targeting at range-finding na bahagi na ito ay nagsisilbing mga mata at tainga ng artificial intelligence. Nagbibigay ito ng malinaw, kumpleto, at tuloy-tuloy na tanawin ng kalangitan at ng paligid. Pinapayagan nito ang artificial intelligence na makita, makilala, at agad na paputukan ang mga target nito nang may walang kapantay na katumpakan. Sa sandaling may target na tumawid sa itinakdang saklaw, agad na kumikilos ang artificial intelligence. Gumagawa ito ng napakaraming komplikadong mathematical na kalkulasyon ng sabay-sabay at tuloy-tuloy para maintindihan ang landas ng target at maitama ang pag-asinta sa tamang lugar. Isinasama nito ang dos-dosenang mga salik sa isang iglap, tulad ng hangin, pag-anod, panginginig ng turret, at rotor wash. Kaya't napakatumpak ng pag-asinta na halos bawat putok ay may malaking tsansang tumama sa target. Para bang gumagamit ng guided rounds ang turret. Pero hindi naman. Gumagamit ito ng karaniwang 0.50 caliber na bala, na mura, simple at sagana. At ang pagiging abot kaya ay isa sa pinakamalaking benepisyo na dala ng Sky Sentinel. Ang halaga ng bawat unit ay 150,000 lamang. Mas murang-mura ito kumpara sa iba pang mga air defense system tulad ng German Iris TSLM na nagkakahalaga ng humigit kumulang $185 milyon bawat sistema o ang United States Patriot na aabot sa 11 bilyon. Bagamat hindi kasing komplikado o malakas ng ibang mga sistema, ang Sky Sentinel ay isang kahanga-hanga at mahusay na sandata para sa air defense. Ito ay mas handa ng tumugon sa maraming aerial na banta na maaring ilunsad ng Russia laban sa Ukraine. Madaling wasakin nito ang mga Shahid drones na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 bawat isa at mas matipid gamitin ang $150,000 na turret para pabagsakin ang mga grupo ng drones kaysa magpaputok ng dos-dosenang mamahaling interceptor missiles. Napakahalaga nito ngayon, lalo na sa panahong kailangang maging matipid ng Ukraine sa kanilang mga resources. Kasalukuyang nahaharap sa ilan sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na aerial attacks mula nang magsimula ang digmaan. Kamakailan lang, hinarap ng bansa ang pinakamalaking missile at drone strike sa kasaysayan ng digmaan kontra Russia. Mahigit 500 drones at humigit kumulang 12 missiles ang pinakawalan sa Kyiv, kabisera ng Ukraine, na pumatay ng isa at sumugat sa 23 iba pa. At ito ay isa lamang sa dumaraming bilang ng mga pag-atake. Ayon sa datos, tumaas ng halos 500% ang mga pag-atake ng Russia gamit ang drone noong Hunyo at Hulyo kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon kay Fred Kagan, isang senior fellow sa American Enterprise Institute, ang mga Ukrainians ay binobomba sa isang antas ng tindi na hindi pa nangyayari noon. Kailangan nila kaagad ng iba't ibang uri ng depensa sa himpapawid. Hindi laging maaasahan ng Ukraine ang mga kaalyado sa mundo para magbigay ng mga kinakailangang sistema at misil. Gayunpaman, pinatunayan nila na kayang gumawa ng makapangyarihan at matipid na alternatibo, tulad ng Sky Sentinel. Ayon sa United 24, humigit kumulang 10 hanggang 30 turret ang kailangan para protektahan ang isang lungsod. Iyan ay nasa 15 hanggang 45 milyon na halaga ng kagamitan na mas mura kumpara sa presyo ng mas komplikadong mga unit ng depensa sa himpapawid. Bukod dito, ang mga sistemang ito ay gumagamit ng karaniwang mura at normal na bala sa halip na mamahaling smart rounds o missile, kaya hindi na kailangang mag-alala sa mataas na gastos sa operasyon. Ito rin ay medyo matipid sa enerhiya, kaya hindi ito magdudulot ng labis na pagkapagod sa mga lokal na power grid kapag ito ay inilagay na. Ang Sky Sentinel ay isang abot-kayang paraan ng depensa sa himpapawid na sobrang mobile. Nakamount sa isang trailer, madali itong maililipat kung saan man ito kailangan. Muling naililipat at naipapakalat sa mga mahahalagang estratehikong lokasyon sa buong Ukraine, maging ito man ay sa mga frontline o mas malalim pa sa teritoryo ng bansa. Ito ay malaking kalamangan dahil pinapayagan nito ang Ukraine
na mabilis na makapag-adjust sa nagbabagong kalagayan ng labanan. Naglalagay ito ng mga matatalino at automatikong tore kung saan kinakailangan. At kapag nailagay na ang mga ito, talagang malakas ang mga tore na ito. Hindi lang basta theoretical na lakas ng apoy, kundi totoong lakas din. Napatunayan na ng Sky Sentinel ang sarili nito sa totoong labanan. Ayon kay Yuri, isang komandante ng pangkat ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Sa isang panayam sa Business Insider, sinabi niya na naipadala na ang tore sa totoong labanan at ipinakita nitong napaka-epektibo ito. At kahit na ayaw ng sandatahang lakas ng Ukraine na ibunyag ang masyadong maraming detalye kung paano at saan ginamit ang prototype, sinabi ni Yuri na matagumpay nitong napabagsak ang hindi bababa sa 6 na Russian Shahid drones, kung saan may average na 100 sa mga drone na iyon ang lumilipad sa hangganan araw-araw. Kailangan ng Ukraine ang lahat ng tulong upang matarget at mapabagsak ang mga iyon. Higit pa rito ang magagawa ng Sky Sentinel. Nakuha pa nga nito ang palayaw na Shahid Catcher sa mga tropang Ukrainian dahil sa pambihira nitong bisa. Dagdag pa, dahil sa bilis at epesyensya nito, kaya rin nitong pabagsakin ang mas maliliit na target. Ayon sa United 24 Media, kayang tamaan nito ang mga target na 5 beses mas maliit kumpara kay Shahid. Kaya kahit magpadala pa ang Russia ng mga mini-covert drone para subukang lampasan ang mga turret, hindi mahihirapan ang Sky Sentinel na makita at pabagsakin ang mga ito. Dagdag pa rito, ang M2 Browning machine gun sa Sky Sentinel ay may kill radius na halos 15 kilometro o 1 milya. Kaya anumang drone na pumasok sa loob ng saklaw na iyon ay siguradong sasabog sa ere o kaya'y babagsak agad sa lupa. At hindi lang mga drone ang kayang harapin ng Sky Sentinel. Ayon kay Yuri, ito ay murang solusyon na pwedeng palawakin para maprotektahan ang mga lalungsod at lugar sa unahan mula sa Shahid, drone, at cruise missile. Tama yan, kahit mga cruise missile ay pwedeng maging target ng sci-fi style na artificial intelligence turret na ito. Kayang umikot ng 150 metro bawat segundo kaya ng Sky Sentinel na tamaan ang mga target na bumibiyahe ng hanggang 500 milya bawat oras. Kabilang dito ang mga Caliber at KSH, 100 at isang cruise missile ng Russia. Bago ang Sky Sentinel, wala talagang laban ang mga machine gun turret sa mga ganong klase ng missile dahil hindi kayang makaresponde agad ng mga tao at i-adjust ang kanilang tutok para paputukan ang mga iyon. Pero ang Sky Sentinel Artificial Intelligence sobra pa sa bilis at nagdadalagim ito ng malaking bagong hamon sa Rusya habang patuloy na gumaganda ang air defense ng Ukraine gamit ang Sky Sentinel turret at iba pang makabagong solusyon na ibinibigay ng mga kaalyado ng bansa. Ang pambobomba ng Rusya mula sa himpapawid ay magiging hindi na ganoon kaepektibo at mas mag-aaksaya pa. Maraming maliliit na drone ang babagsak ng walang pinsala. Maraming mamahaling misil ang mabibigo at mauubos ang yaman ng Rusya. Kailangang mag-react ng naaayon ang Kremlin, ngunit labis nitong binago ang estratehiyang militar para tutukan ang digmaang panghimpapawid at mga kawan ng drone. Kung tumigil ang mga kawan ng drone sa pagbibigay ng resulta, maaaring matuklasan ng Rusya na ang kanilang mga teritorial na tagumpay, na mabagal na ngang umusad, ay lalo pang babagal at patuloy na dadami ang kanilang mga pagkalugi. Huwag nating kalimutan na umabot na sa 1 milyong kaso ng 1 milyon ang bansa noong nakaraang buwan at patuloy pang mawawalan ng hindi mabilang na mga sundalo at kagamitan hanggat nagpapatuloy ang digmaan. Gayon din, ito ay sapat na matibay para pabagsakin ang mga misil at iba't ibang drone. Ang Sky Sentinel ay may kahangahangang bentahe rin na agad itong magagamit nang hindi na kailangan ng anumang uri ng pagsasanay para sa operator. Iyan ang kapangyarihan ng artificial intelligence karaniwan tuwing may bagong sandata, sasakyan o depensang sistema na binubuo ng militar. Tumatagal bago ito magamit sa totoong mundo dahil kailangan pang sanayin ang mga tao kung paano ito gamitin. At kung ang mga operator ay masugatan o mapatay sa labanan, nagiging walang silbi ang sistema hanggang sa may dumating na panibagong tao o buong team na mag-ooperate nito. Sa mga sandatang pinapagana ng artificial intelligence tulad ng Sky Sentinel, wala na ang mga problemang iyon. Tulad ng nabanggit,
Ang kailangang gawin ng mga sundalo ay tiyaking may kuryente ang toreta. Basta't may kuryente ito, hindi na nito kailangan ng karagdagang intervention o kontrol mula sa tao. Ang artificial intelligence gamit ang mga sensor at scanner ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Sinusuri nito ang kalangitan, naglalak sa mga target, at nagpapaputok ng may matinding katumpakan. Kaya nito, maaaring makagawa at makapag-deploy ang Ukraine ng dos-dosenang o daan-daang ganitong tore sa mga frontline o sa paligid ng mga pangunahing bayan at lungsod, at kailangan ng agarang proteksyon sa mga lugar na iyon. Sa digmaan, kahit maliit na pagkaantala o abala ay maaaring magdulot ng pagkasawi, kaya ang agarang bisa ay napakahalaga. Marahil mas kapanapanabik pa ay ang katotohanang ang Sky Sentinel ay ginawa gamit ang modular na disenyo na nagbubukas ng pinto para sa mga posibleng upgrade at iba't ibang version sa hinaharap. Sinasabing pinag-aaralan na ng mga developer ang mga paraan para lagyan ng espesyalisadong kagamitan ang mga artificial intelligence turret na ito para sa iba't ibang misyon at tungkulin, at maraming posibilidad ang dapat isaalang-alang. Maaaring kailanganin ng Ukraine ng mga turret na may kakayahang makakita ng mas malayo at madaling makapansin ng mga target kumpara sa mga karaniwang modelo. Sa ganoong kaso, ang kailangan lang gawin ay palitan ang sensor array. O kaya naman, baka gusto nitong i-upgrade ang artificial intelligence nito para mas mabilis pang tumugon at magpaputok. Kung ganoon, madali lang itong mag-install ng mas sopistikadong processing module. Ang mga susunod na version ng Sky Sentinel ay maaaring lagyan ng iba't ibang kalibre ng machine gun o multi-barrel na mga sandata na mas malakas pa ang firepower para makapinsala ng mas malaki sa mga target na Ruso. At dahil sa modular na disenyo, hindi tatagal ang ganitong mga upgrade bago ito maisagawa. Sa katunayan, maaaring ilang araw o linggo lang bago lumabas ang mga bagong version. Dahil madali at mabilis lang palitan ang isang bahagi ng isa pa. Maaaring makahanap pa nga ang Ukraine ng paraan para ikabit ang Sky Sentinel sa mga mobile na tore o pagsamahin ang mga ito sa isang mesh network na may iisang sentralisadong command system. Perpekto ito para sa pagtatanggol ng malalaking at mahahalagang lugar, tulad ng malalaking lungsod o mga bahagi ng frontline na pinag-aaguan. Siyempre, tulad ng iba pang kagamitang militar, hindi perpekto ang Sky Sentinel. May mga kahinaan at hamon itong kailangang kilalanin at mapagtagumpayan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Para sa isang bagay, kahit nakamangha-mangha ang bilis, tumpak, at episyente nito, hindi kailanman magiging kasing lakas ng mas sopistikadong missile-based na air defense system tulad ng Patriot ang isang machine gun turret. Kahit kaya ng Sky Sentinel na pabagsakin ang mga drone at ilang misil, may mga target tulad ng mas malalaking misil, mga fighter jet, at iba pang sasakyang panghimpapawid na malamang hindi nito maabot. Pero hindi naman talaga mahalaga iyon, dahil hindi naman ginawa ang Sky Sentinel para sa mga ganoong uri ng target. Isa itong tagapabagsak ng drone, simple at direkta, na may dagdag na bentahe na kaya rin nitong pabagsakin ang mga misil. Dinisenyo ito bilang isang bahagi ng mas malaking makina ng depensa sa himpapawid, na kumikilos kasama ng iba pang mga sistema para mapagaan ang trabaho ng Patriot at Iris. Ang TSLM ay nagbibigay sa Ukraine ng panibagong antas ng depensa at dagdag na opsyon na magagamit nila kung kinakailangan. Sayangin ang mamahaling interceptor missiles sa mga target na mababa lang ang halaga tulad ng Shahids. Ang isa pang mas mahirap na hamon na kailangang harapin ng Ukraine ay ang scalability. Ang paggawa at pagpino ng prototype ay isang bagay. Ngunit kailangan na ngayon ng Sky Sentinel team na maghanap ng paraan para gawing mass production ang sistemang ito na makagawa ng maraming unit. Ang lahat ay sumusunod sa parehong mataas na pamantayan ng mechanical na katumpakan. Dapat silang maging perpekto at magkatulad, sapagkat kahit maliit na depekto ay maaaring makaapekto sa sistema at makapagpababa ng kahusayan ng artificial intelligence. Sa kabutihang palad, ito ay isang bagay na pinagtatrabahuhan na ng mga developer na may layuning makapaghatid ng dos-dosenang mga tore bawat buwan. Kumpiyansa silang magtatagumpay. Sa muling panayam ng United 24 Media, inamin ng pangunahing developer na isang hamon ang mass production. Pero tiyak na posible ito. Malawak na bansa ang Ukranya at hindi lang sa mga frontline limitado ang mga pag-atake ng Rusya. Patuloy nitong inaatake ang mga bayan at lungsod sa malalayong lugar gamit ang mga misil at drone.
Dahil dito, malaking hamon sa lohistika ang kinakaharap ng Ukranya sa pagtatanggol ng buong teritoryo nito laban sa mga mananakop. Kahit na maabot ang malawakang produksyon, matagal pa bago makagawa at makapagtayo ng mga Sky Sentinel sa lahat ng kinakailangang lugar. Kaya naman, kailangang maging mapamaraan ang Ukranya sa paggamit ng mga turret na ito, tulad ng ginawa nila sa iba't ibang sistema ng depensa sa himpapawid, artilyeriya, at iba pang mahahalagang kagamitang militar. Malamang nauunahin nila ang mga mahahalaga at mahalagang lokasyon tulad ng mga pasilidad ng kuryente, mga base at command post, pati na rin ang mga bayan at lungsod na madalas at paulit-ulit na binobomba, gaya ng Kyiv o Kharkiv. Sa paglipas ng panahon, habang dumarami ang mga turret na dumarating, mas marami pang lugar ang makikinabang sa kanilang proteksyon. Maaari itong maging dahilan ng pagbabago sa takbo ng labanan para sa arsenal ng Ukraine, isang malaking panimbang laban sa banta ng Russia mula sa himpapawid. Sa mas malawak na pananaw, ang turret na ito ay isa pang kamanghamanghang halimbawa ng lahat ng ipinakita ng Ukraine sa buong panahon ng digmaan hanggang ngayon. Tatag, pagiging malikhain at pagiging maparaan. Sa gitna ng napakatinding pagsubok laban sa walang awang kalaban, paulit-ulit na kinailangang magpakatatag at maghanap ng paraan ang Ukraine para ipagtanggol ang sarili. At kahit na malaki ang suporta mula sa mga kaalyado sa Europa at Hilagang Amerika, kinailangan din nitong tumingin sa sarili. Nag-isip ito ng sarili nitong mga ideya at bumuo ng sarili nitong mga sandata at mga sistemang pananggol upang mapaglabanan ang agresyon ng Rusya. Ipinakita ng Ukraine ang maraming halimbawa ng kamanghamanghang inobasyon. At ang Sky Sentinel ay isa sa pinakamagagaling dito. Mabisa, epektibo, makabago at matipid din, taglay ng artificial intelligence. Powered na turret na ito ang lahat ng iyon. At sa mas marami pang pamumuhunan at pag-unlad, hindi masasabi kung gaano kahalaga ang maidadagdag nito sa hinaharap. Ngayon, alamin ang isa pa sa mga pinakabagong karagdagan ng Ukraine sa pagpuksa ng mga drone sa aming video tungkol sa Shark anti-drone aircraft. Panoorin ang aming kamakailang masusing pagtalakay ukol sa 16 na heneral ng Russia na napatumba ng Ukraine mula nang magsimula ang digmaan.